Ang lalaking inakusahan ng pagpatay sa kanyang asawa, pagputol-putol ng katawan nito, pagputol ng ulo, at pagblender ng mga labi nito ay kinasuhan na ng murder. Pag-usapan natin ito. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sinusubaybayan ng Law and Crime ang talagang nakakabaliw na kwentong ito mula pa nung simula. Maaari mo itong tingnan. Nagulat din dito si Shera Gillespie. Napakagulat ng mga detalye, halos imposibleng makalimutan kahit anong pilit mo. May isang international model at dating Miss Switzerland finalist na sinasabing sinakal at pinagputol-putol gamit ang lagari. Sabi ng pulisya, pagkatapos ay giniling ang kanyang labi gamit ang blender. Lahat ito ay ginawa ng nag-iisang tao na dapat sanay nagpoprotekta sa kanya, ang sarili niyang asawa. Isa siyang tagapayo, ina ng 2 anak, at natapos ang kanyang buhay sa isang napakabrutal na karahasan. Unang inaresto ang asawa niya. Una, sinabi niyang patay na niya ito nakita pero binago niya ang kwento. Depensa lang daw sa sarili at inatake siya ng kutsilyo. Iba at nakakatakot ang kwento base sa ebidensya. Ngayon, may malaking balita na. Opisyal ng kinasuhan ng mga piskal ng murder ang asawa niya. Susuriin natin ang bagong dokumento ng kaso at ang nakakakilabot na detalye ng di umano'y nangyari sa bahay. Isa ito sa mga pinakanakakabahalang kaso na naibalita namin. Umiikot ang lahat sa 2 tao, si Christina Jaksimovic at ang kanyang asawa na tinawag sa mga dokumento at media sa Switzerland bilang Tomas dahil sa privacy laws. Si Christina, 38 mula Binegan, Switzerland, ay dating modelo, naging finalist sa Miss Switzerland at nanalo sa Miss Northwest Switzerland noong 2003. Pagsapit ng 2024, nagbago ang kanyang karera at tumutulong na siya sa mga tao. Nagtayo siya ng negosyo sa pagtuturo ng catwalk para sa mga gustong maging modelo. Naririnig pa nating nagtuturo siya mula sa puso sa isang batang babae. Ako si Christina, catwalk coach, at inihahanda ko si Natalie para sa kanyang malaking show. Magsimula tayo sa unang post. Kung gusto mong magmukhang kumpiyansa at sexy, lumihis ng hakbang, lumingon, at bahagyang tumagilid paatras. Kung may suot kang damit, humakbang ka paabante tapos tumagilid paatras para ipakita ang binti. Noong 2017 ikinasal si Christina kay Tomas at may 2 silang anak na babae. Sa labas, tila perpektong pamilya sila sa mayamang lugar. Alam mo ba, 4 na linggo bago siya namatay, nagpost na si Christina ng mga larawan ng kanilang bakasyon bilang mag-asawa sa Marangyang Hotel. Pero pagsapit ng Pebrero 13, 2024, nagbago ang lahat. Tinawagan ng kindergarten ang magulang ni Christina dahil hindi niya nasundo ang apo, kaya nag-alala ang ama at pumunta sa bahay ng pamilya kung saan naroon ang asawa. Sinabi ng suspect sa ama ni Christina na hindi niya alam kung nasaan si Christina. Di umano'y sinabi niya sa ama ni Christina na hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Habang abala si Tomas, naghanap ang ama ni Christina sa bahay, bumaba siya sa basement laundry room na inilarawan bilang isang hiwalay at parang bunker na lugar. Doon nakita niya ang malaking itim na trash bag na may nakalabas na ginto ang buhok. Kaya binuksan niya ito at paumanhin sa kababuyan ng kwento. Pero sa loob, alam mo ba kung ano ang natuklasan ng ama? Natagpuan niya ang pugot na ulo ng kanyang anak na babae. Tinawagan ng pulis, dumating sila, at sila na ang nag-asikaso sa lugar. Inaresto ang asawa ni Christina dahil sa kanyang pagkamatay, pero ngayon, ilang buwan na ang lumipas at may malaking bagong balita. Noong Disyembre 10, halos 10 buwan mula nang matagpuan si Christina, inanunsyo ng pampublikong piskal na tapos na ang investigasyon at nagsampa na ng kaso. Kinasuhan na ng pagpatay at paglabag sa kapayapaan ng mga yumao ang asawa ni Christina. Sige, gusto nating himayin ito at kunin ang opinyon ng legal na eksperto na nakakita sa magkabilang panig ng korte. Abogado ng depensa sa kriminal, dating taga-usig, Safa Robinson Ferrer. Safa, maraming salamat sa oras mo. Alam ko na talagang mahirap itong kasong ito na talakayin, pero tumatama ito sa isang bagay na madalas nating makita sa mga investigasyon ng domestic homicide. Ang kwento, natagpuan ko siya hanggang sa pinatay ko siya sa pagtatanggol sa sarili. Wala akong pakialam kung dito o sa ibang bansa ang kaso. Mula sa pananaw mo bilang dating piskal at defense attorney, paano karaniwang binubuwag ng mga investigador ang ganitong klase ng kaso? Gaano ba kalaking problema kung sabihin mong natagpuan mo siya tapos pagtatanggol sa sarili? Pwede mo ring sabihin nataranta ka lang? Maaaring hindi niya agad inisip na may maniniwala sa depensa niya. Sa ngayon, mukhang walang ebidensya na sumusuporta doon. Sa tingin ko, madalas sa mga ganitong kaso, hindi ginagamit agad ang argumento ng pagtatanggol sa sarili hanggat hindi nare-realize ng akusado na nahuli na talaga sila.
At may mga bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Halimbawa, hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit nandoon ang kanilang DNA sa pinangyarihan ng krimen. At posible ring magkasama silang nakatira ngayon. Ngunit walang palatandaan na may ibang taong sangkot sa krimen. Ang takbo ng mga pangyayari kaugnay ng kasong ito ay lubos ng naitatag kung saan ang asawa sa pagkakataong ito ay walang ibang maaaring gumawa kundi siya lang talaga ang salary. Kadalasang walang alibay o katulad nito. Sa mga kasong karahasan sa tahanan, madalas unang tinitingnan ng mga investigador ang asawa, lalaki man o babae, bilang posibleng suspect. Sa kasamaang palad, kadalasan sila ang responsable sa mga pagpatay na may kaugnayan sa tahanan. Doon madalas magsimula ang mga investigador sa investigasyon nila. Makikipag-usap sila sa taong ito at pagkatapos sa kahit anong dahilan sasabihin ng taong iyon, hindi ako yon. Natagpuan ko lang siya doon dahil hindi pa nila napagpapasiyahan sa kanilang isipan kung ano ang magiging pinakamagandang depensa nila. At hanggang sa mahuli sila, nakitang-kita dahil wala nang mas magandang paraan para sabihin ito ng mga investigador, mapipilitan silang aminin na oo, hindi talaga ako nasa tindahan, nasa bahay talaga ako dahil ipinapakita ng ring camera footage na nandoon sila sa oras na iyon. Pagkatapos, kailangan nilang mag-imbento ng bagay na mas may kaugnayan sa self-defense theory para sa kanila. Doon nagsimulang magbago ang lahat at naapektuhan ang kanilang kredibilidad sa pagdaan ng panahon. Kung umabot sa paglilitis ang mga kaso, makikita ng hurado na nung una, ito ang kwento nila, tapos binago nila ang kwento nila nang mapagtanto nilang hindi nila kayang ipaliwanag ang ilang ebidensya. Para malinaw, tulad ng napag-usapan sa kaso ni Brian Walsh, kung may ebidensya na ang isang mahal sa buhay ang nagputol-putol ng katawan, nagmutila ng katawan, mahirap talagang maunawaan na magagawa iyon ng isang tao. At maaaring sabihin ng hurado, kung nagawa nilang gawin iyon sa isang taong minahal nila o maaaring minahal nila, hindi malayong isipin na sila rin ang pumatay sa kanila. Isa pang pananaw, kung may ebidensya ng pagputol ng katawan, hindi ibig sabihin siya na ang pumatay sa biktima. Tama ba? Lalo na kung ang katawan ay nasa kalagayan na hindi mo madaling matukoy kung ano ang nangyari sa kanila, o maaaring may sitwasyon na hindi natagpuan ng katawan. Kahit gaano kasama ang ebidensyang ito ng pagputol-putol, kailangan ko pa itong siyasatin ng mas mabuti. May ebidensya tungkol sa posibleng nangyari sa kanya. Pero kahit gaano kasama ang pagputol-putol dito, isa ito sa pinakamasahol na narinig ko sa buong buhay ko. Hindi naman ibig sabihin nito na sila ay siguradong nagkasala ng pagpatay. Totoo yan, sigurado. May mga pagkakataon na halimbawa may umuwing tao at nakita nilang patay na ang partner nila. Maaring may paggamit ng droga or katulad nito kaya ayaw nilang mabuking or hindi alam ang gagawin. Maaaring kung nakisali rin sila sa mga bagay na yon, sinusubukan nilang itago kung ano talaga ang nangyari. At may particular na kaso sa ilang mga lugar na tinatawag na pagtatago ng bangkay o pagputol-putol ng bangkay at mga katulad nito. Minsan nakita ko na rin na bagaman hindi mapatunayan na ang akusado ang pumatay, napapatunayan naman na siya ay nakialam sa ebidensya, pinagputol-putol ang katawan at iba pang katulad na gawain. Dahil para mahatulan ng isang tao ng pagpatay, kailangang may malinaw na ebidensya na sinadya ng taong ito na patayin ng isa pang tao at kung paano niya ito ginawa. Kung may pagputol-putol ng katawan or iba pang bagay na nangyari, maaaring mahirapan ang medical examiner na matukoy kung paano talaga ito nangyari. Kasabay kasi ito ng ibang gawain ng akusado. Halimbawa dito, ayon sa aligasyon, pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa nangyari dito at hindi pagsasabi sa ama mismo ni Christina kung ano ang nangyari. Si Christina mismo, ang ama niya ang nakakita sa labi. Kapag narinig mo yon, paano naaapektuhan ang kaso? Sa emosyonal na bigat para sa hurado, pati na rin sa kredibilidad ng investigasyon at sa ginawa ng akusado. Ang ama ang nakakita sa mga labi at sa pugot na ulo. Pakiramdam ko magiging malaking salik yon na kailangang isaalang-alang. Tiyak na tiyak. At talagang napakasakit sa loob kung maririnig ng hurado na ang isang ama, na isang magulang, ay natagpuan ang kanilang anak na pinira-piraso sa isang napakakarumal-dumal at kakilakilabot na paraan. May simpatya talagang papasok sa isipan ng isang tao para sa amang iyon at para sa biktima. Dito sa kasong ito, ngayon palaging ipapaalala ng hukom, lalo na dito sa United States, Dios, na hindi dapat isama ang simpatya sa inyong pagdedesisyon. Tao rin ng mga hurado kaya nadadala pa rin sila ng emosyon. Sa tingin ko, isa sa alang-alang din yun ng mga hurado. Alam natin ang ilang detalye sa kaso at kung paano ito nangyari, pero magtataka ang hurado kung magkasama sila sa bahay, bakit ang ama ang nakakita sa katawan at hindi ang asawa? At kung ang asawa ang nakakita, bakit hindi siya agad tumawag ng siyam
na isang nagbigay ng tulong o gumawa ng paraan para tumulong. Pero muli, kung babalikan natin ang una kong punto, sa mga ganitong kaso, madalas na ang asawa ang responsable at tinitingnan ng mga investigador ang asawa dahil sa likas ng ganitong uri ng relasyon. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Meron tayong malaking agwat ng oras dito. Ano yon? 10 buwan ang pagitan mula sa pag-aresto hanggang sa formal na pagsasampa ng kaso. Hindi ako pamilyar sa batas kriminal, pero mukhang matagal talaga yon kung titingnan sa labas. Base sa karanasan mo, ano kaya ang mga dahilan at komplikadong forensic na investigasyon na posibleng nangyayari sa likod ng eksena na nagdudulot ng matagal na pagkaantala? Talagang mahaba-habang panahon niya. Gayunpaman, ang mga bagay na maaring nakapekto at malamang na nakapekto dito ay ang forensics and ang medical na pagsusuri at toxicology reports sa biktima. Malaki ang posibilidad na dahil sa toxicology at sa mga medical na pagsusuri na kailangang gawin sa kasong ito upang lubos na matukoy ang paraan ng pagkamatay, ang oras ng pagkamatay, at iba pang mga detalye, kaya tumagal ng ganito katagal ang proseso. Maraming mga pagsusuri at examination ang ginagawa ng mga medical examiner sa mga ganitong kaso, kabilang na ang toxicology. Kasama na rin ang pagsusuri sa katawan upang muling matukoy kung ano talaga ang tiyak na paraan ng pagkamatay. At sa tingin ko dito napagpasyahan sa huli na nagkaroon ng strangulation bago pa man ang pagputol-putol ng katawan. Kaya lahat ng mga bagay na yan ay may epekto at nangangailangan talaga ng oras. Kaya sa tingin ko, iyon marahil ang dahilan kung bakit nakita natin ang 10 buwang pagitan dito. Kailangan talagang gampanan ng mga investigador ang pakikipag-usap sa saksi, paggawa ng timeline at pagtitiyak ng matibay na kaso laban sa akusado. At yung bagay na iyon ay nangangailangan din ng oras. Sisumulan ko sa pundasyon ng kaso ng prosekusyon, ang sanhi ng kamatayan at mga nangyari pagkatapos. Ngayon, ang desisyon ng Swiss Federal Supreme Court na nirepaso ng lokal na outlet na Busy Basil ay nagdedetalye ng nakakatakot na sunod-sunod na mga pangyayari. Matapos masakal si Christina, ang katawan niya ay tinadtad sa laundry room gamit ang lagari, kutsilyo at gunting sa hardin. At inilarawan ng mga dokumento ng korte kung paano ang ilang bahagi ng katawan ay giniling gamit ang hand blender. Ginawa itong parang pure at tinunaw sa isang kemikal. Sa tingin ko, ito na ang pinakamasamang kaso ng pagputol-putol ng katawan na narinig ko. Ang pagtatapon ng bangkay na narinig ko. Kaya meron tayong mga paraan ng pagpatay. Meron tayong mga gamit. Ang mahalaga ay ang pagtatasa ng korte sa asal ng akusado. Dahil isinulat nila na ang buong asal niya ay nagpapakita ng malaking hilig sa karahasan. Sa ilang kaso, ipinakita niya ang sadistic sociopathic traits. Napansin ang mataas na kriminal na enerhiya, kawalan ng empatiya at malamig na dugo matapos niyang patayin ang kanyang asawa. Hindi ko masasabi, Safa, na nagulat ako sa konklusyong yan. Pero ano ang epekto ng mismong wika ng korte sa kasong ito? Ano ang ibig sabihin yan sa'yo? Hindi rin nakakagulat mula sa konklusyong yan. At talagang napansin ko at ang talagang tumatak sa akin ay ang kriminal na enerhiya. Kaya para sa mga korte na gumawa ng ganitong uri ng konklusyon, sinasabi nito sa akin na ginawa nila ang sarili nilang pagsusuri sa mga katotohanan ng kaso. Maaring sa pamamagitan ng isang pagdinig o iba pang impormasyon, mga dokumento at mga salaysay na maaring kanilang nirepaso at isinama ang lahat ng ito at nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa kaso. Sa Estados Unidos, hindi talaga ginagawa ng mga hukom yun ngayon. Maaring magbigay sila ng ilang opinyon siguro sa isang conference sa loob ng opisina ng hukom or mga ganong bagay tungkol sa kung ano ang gagawin nila sa kaso kung sakaling umabot ito sa paglilitis. Pero malinaw na sinabi ng korte dito na ang nasabing akusado ay may sadistikong hilig, may likas na kriminal na enerhiya. Natsadatingin po may pangambato ang korte tungkol sa maaring kahinatnan ng kasong ito. Layunin nitong tiyakin ang integridad ng kaso at anumang hatol na ipapataw. At mukhang nililinaw nila na hindi ito isang tao na napunta sa sitwasyon kung saan siya ay nataranta at basta na lang tinangkang itapon ang bangkay. Sa bahaging ito, babasahin ko sa iyo ang isa pang bagay na talagang mahirap pakinggan. Kaya ang mga detalye mula sa autopsy report, muli ayon sa binanggit sa desisyon ng korte ay naging mas tiyak pa. Dahil ayon sa detalyadong ulat mula sa Daily Mail na direktang tumutukoy sa autopsy, kinumpirma nito ang pagpugot ng ulo, ngunit binanggit din ang kakaibang sinadyang pagputol, ang maingat na pagtanggal ng sinapupunan ng biktima na siyang tanging organong inalis. Tinukoy ng korte ito bilang ebidensya ng sinadyang pagputol o ritual na paglapastangan sa katawan na sinasabing patunay ng sakit sa pag-iisip ng akusado. Simulan natin dyan, Safa. Bakit tinanggal ang sinapupunan? Para sa akin, yun ang nagpapalala sa insidenteng ito. Na parang hindi na ito mapapalala. Pero paano ito naiiba sa ibang kaso?
Tiyak na isang mahalagang tanong ito na particular sa sinapupunan. Alam mo, napapaisip ako o nagtatanong kung alam mo yon sa isang uri ng, alam mo yon galit na dulot marahil ang pagtataksil or anong klaseng krimen ng bugso ng damdamin. O ano kaya ang nagtulak sa taong ito para literal na alisin ang isa sa pinakapribadong bahagi ng babaeng ito. Kung iisipin na sila ay kasal or naging kasal at may mga anak, yung tindi ng ginawa at pagtutok sa isang bahagi ng katawan niya ay talagang nakakaisip sa akin bilang abogada. At sa totoo lang, kahit sino magtataka kung ano ang nagtulak sa isang tao na gawin yon, gaya ng sinabi ng korte, sino ang gagawa ng pagputol-putol at pagiging sadista. Pero sa huli, ang pagsilip sa isipan. Ang kalagayan ng isipan ng isang tao na may kakayahang gumawa ng ganito ay talagang mahalaga sa tanong na ito. Kaya pagsasamahin ang lahat ng iyon. Ang mga katotohanan ng kaso, ayon sa kanilang natukoy, ang kalusugan ng pag-iisip o kakayahan ng partikular na akusado sa kasong ito, ang uri ng relasyon na alam nating domestiko, anumang naunang ebidensya ng karahasan sa tahanan na meron tayo, ang katotohanang ang ama ang nakakita sa kanyang anak na babae at lahat ng mga bagay na iyon kapag pinagsama-sama ay magiging mahalaga sa kasong ito. Oo, nakalimutan kong sabihin. Ayon sa mga natuklasan ng investigasyon na nakasaad sa mga dokumento ng korte na iniulat ng Daily Mail, habang hinihiwa-hiwa ang katawan, nanood ng mga YouTube video sa kanyang telepono ang akusado. Habang nangyayari ito, bumabalik ito sa bahagi kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa sakit sa pag-iisip, di ba? Kung saan binabanggit nila yon. Maaring ito ay ebidensya ng isang sakit sa pag-iisip. Paano kaya naaapektuhan nito ang lahat? Ang kalupitan, sinadyang aksyon at masusing paraan. Ibig kong sabihin, kung totoo ang mga paratang na ito, pinag-uusapan ba natin ang isang uri ng sakit sa pag-iisip o isang uri ng depensa? Posible ito, maaring may psychiatric defense dito. Sa Estados Unidos, lalo na sa New York, may tinatawag tayong 730 competency. Sapat ba ang kakayahan ng taong ito para magpatotoo? Kaya ba ng taong ito na mabuo ang kinakailangang culpable mental state nung panahon ng krimen para mapatunayan ang pagpatay? Kapag pinag-uusapan ang sinadyang pagpatay, dapat patunayan ng prosecution na may intention ang gumawa nito. Kung may epekto sa kalusugan ng isip, gaya ng psikosismo ng akusado noon, magiging hadlang ito na kailangang malampasan ng prosekusyon o gobyerno. Kung tanong ay maaari bang mabuo ang kinakailangang mental na estado kung ang isang tao ay nasa ilalim ng psikosismo noong panahong iyon? Sasabihin ko rin ito tungkol sa mga kaso. Okay? Kaya inanunsyo ng opisina ng piskal noong Disyembre 10 na nagsampa sila ng kaso ng pagpatay at paglabag sa kapayapaan ng mga yumao. Naintindihan ko yung kaso ng pagpatay, Tafa, pero paano yung paglabag sa kapayapaan ng mga yumao? Meron ba tayong ganun dito sa United States? Kasama ba talaga yan sa kaso ng pagpatay? Hindi ko pa yan nakita dito sa New York. Posibleng meron yan sa ibang mga lugar. Parang mas tunog na batas na matagal nang umiiral. At may ilang mga estado at lugar na maaring may ganyan dito, lalo na sa New York. May mga paglabag ka tulad ng pagputol ng katawan, pagtatago ng bangkay, at pakikialam sa ebidensya na pasok sa mga kinakailangang paglabag sa Switzerland. Sasabihin ko lang, talagang nakakabaliw ito. Sobrang nakakabaliw talaga. Hindi ko na nga alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa ganitong bagay. Binasa ko ito at tumatak sa akin at naalala kong si Shera ang unang nag-ulat nito. Tumatak talaga sa akin, kaya ako, alam mo na, titingnan natin kung saan hahantong ang kasong ito. Pero naaawa talaga ako sa mga bata. Hindi ko alam paano nila haharapin ang buhay matapos nito. Safa Robinson Frere, salamat sa oras mo. Pinahahalagahan ko ito. Salamat sa pag-imbita sa akin, Jessie. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. Sundan ako sa X or Instagram. Ako si Jesse Weber. Magkita tayo ulit.